Magandang araw po sa lahat at welcome po Buhay Amerika with Ate D at sana po nasa mabuting kalagayan tayong lahat. Kumusta naman po kayo sa mga kababayan ko po kung saan man kayo sulok ng mundo? Ayan, kumusta po ang lahat? Ako naman po ay gumaling-galing na po ako at nagkasakit po tayo pagkatapos po ng na yun, ang dami ko pong mga test na ginawa. Siguro po another episode po yun kung ano pong nangyari sa akin. But anyway, sa ngayon po, ngayong araw na po ito ay isasama ko po kayo dito sa ating garden. I-update ko po kayo sa aking garden dito ngayon. Kasi alam niyo po, napakalamig na po dito. Is winter na talaga. Kaya, ayan, ang mga tanim ko po ay mukhang hindi na siya maganda. Yung mga spring, fall na tanim, hindi na po maganda. Kaya halina kayo, samahan niyo po ako sa pag-update dito sa paligid sa ating garden. Unang-una po, ito yung ating patula dito. Ayan, tingnan niyo po, yung ganyan. Kasi, na po ito. Yung mga ganito po, ayan Ayan, na po yan dahil sa sobrang lamig. Para din siyang, pag nasobrahan sa init, parang ganito din. Pag nasobrahan sa lamig, ganyan po. So, ganyan na po ang itsura ng ating patula. Pero alam niyo po, tingnan niyo, kahit na nagbubulaklak pa talaga. Tapos, mayroon pa din bunga. Ayan. Ayan Ayan. Kasi pagka sa araw po, pag sa umaga, nasisikatan pa po siya ng araw. At saka mayroon pa din po doon. Ayun mayroon pa doon. Ayan. So, kahit pa paano po, talagang nagbubunga pa po siya. At saka ang ating talong, ayan, may bunga pa rin po. Pailan-ilan na lang po, hindi po marami ha. Ayan, tumitingin-tingin nga din po ako Pero nung isang araw po, may na-harvest po ako dito. Ayan, may na-harvest po ako dyan ng isang araw lang na talagang ginulay ko. Ayan, yan Ayan. Minsan po napakasarap din na talaga pong gulay naman talaga ang pagkain natin. Tapos dito po ang aking asparagus. So ayan po ang aking asparagus Ayan. Ayan, ganyan na po siya. Malaki na po. Mag-isang taon na po ito ngayong February. Ito siya. Kasi nung tinanim ko po ito nung February itong taon. So next year, mag-isang taon na siya. Pero ayan po Ayan, hindi po siya lumalaki kasi dahil nga po sa sobrang lamig. Yan. So dito naman po ang ating mga okra. Nakikita niyo po ba? Wala na masyadong bunga. Kasi ang okra po ay talagang nag-iiba ang hugis kapag na siya, yung malamig na. Mas tolerate pa po nila ang init kaysa lamig. Kaya, pero ito naman, hindi talaga siya totaling namamatay kapag kapag halimbawa tapos na ang winter, po siya. Ito, lahat yan para siyang itim na sunog. Pero yung puno niya, pagkadating ng mukha siyang kung aalagaan mo pa pag spring, sisibol pa siya. Pero siyempre pangit na rin. Mas gusto mo yung bagong tanim. Kaya hindi ko ginagawa yun. Nagtatanim talaga ako ng panibago. Ayan po yung update ng okra natin. Hindi na po maganda wala na siyang bunga. Pero ang dami po nating pananim sa next year. Ayan. Ayan, marami po sila. Ayan. So, siguro kukunin na lang natin yan sa susunod na season. Tapos tingnan niyo po ang ating sili. Ayan, meron po tayong sili na ko-close up ko lang po. Ito po yung sili. Ito yung sili na Taiwan ang tawag nila dito. Ayan. Ito po yung maanghang. Pansigang talaga siya. Ayan. Ay nako, sana maabutan pa Kasi may nagbubulaklak pa siya Pero tingnan natin. Alam nyo naman, malamig na talaga.
So dito naman ito, medyo malabong-labong pa siya ng konti, pero wala din bunga, nagbubulaklak, hindi natutuloy dahil doon sa alamig. At saka dito, tingnan nyo po, ito naman ang ating bell pepper. Ang jalapenos po ay talagang hindi na siya maganda, pero mayroon pa din nagbubunga. Ayan. Ayan, hindi na siya maganda talaga. Tingnan nyo po ang alugbate. Ayan, hindi na rin maganda. Ganyan po pag malamigan. Malamig na. At dito naman ang ating zucchini. Uy, hala, may bunga pala. Ayan oh. Ayan guys oh. May bunga pala ang zucchini ko. Ay nako, hindi ko yan napansin. Ayan guys. Ito yung zucchini ay tinanim natin noong mga September. Ayan. Last week of September yata. Yeah. Kung hindi ako nagkakamali, ganun. Ayan guys, oh, may bunga pala siya. Oh, ayan po ang update dyan. Tapos syempre ang ating broccoli. Talagang wala pa. Hindi pa natin nakikita may broccoli dyan. Tapos dito ang ating celery. Ayan ang ating celery. Ayan. So dito po talagang na siya no, dry na siya. Kasi na siya talaga eh. Ano po ito, cantaloupe. Tapos na ang season niya. Tsaka hinarvest ko po, alam nyo hinarvest ko siya. Ayan, hindi natin makain kasi alanganin po dahil nga naabutan siya ng bagyo na umulan. Kaya ayan po ang update. Marami po sana siya. Ayan. Pero yung iba pong nauna kong hinarvest, nakain namin. Dito naman po, tingnan nyo ang ating romaine lettuce. Yan. Ay nako. Ayan, haharvestin ko na nga pala. Ayan oh. Masarap na po ito. Masarap na yan sa salad. Ayan. Tingnan nyo naman ang ating bell pepper. Ayan. Oh, ang ganda pa. Tapos ayan oh. Medyo manibal yung isa. Ayan. So ito ay malapit na talaga siyang harvestin kasi pag mag-ano na po ito, mag-freeze na siya sa lamig. At ito ang ating cauliflower. Oh, tingnan nyo guys, may konti nang lumalabas. Ayan. Ayan guys, oh, nagbibilog-bilog na siya. Ayan, mayroon na yan. At dito, ayan, makikita nyo na nga talaga. Ayan na. So, ayan ang update natin dyan. Ay, naku guys, nakakatuwa. Ayan. Dito, ayan, oh. Ay, tingnan nyo po ang broccoli. Ay, naku, hindi ko talaga ito na-check. Ayan, mayroon na palang malaki. Ay, naku. Malapit na siya. Siguro mga mga 1 linggo pa. Ayan, mga 1 linggo pa yan, malapit na. Tapos, oh, tingnan mo, mayroon pala tayo dito. Oh, talaga. Kasi nga, nagkasakit nga ako guys, hindi ko sila na-check. Pero tingnan nyo, mayroon tayong bell pepper. Tapos, ayun, may isa. Ayan, ayan, oh. Malapit na silang mahinog. Ayan guys. So, ayan, nakakatuwa guys no, ng ating update ngayon. At dito naman, ito, tingnan nyo. Hinarvest ko lahat po ng ng aking, ang bunga po ng ating lemon, hinarvest ko yun, mga, yata, November, last month ko pa na-harvest lahat yun, marami. At saka nilagay ko sa ating pinaksiw na isda. Kaya ngayon wala siyang bunga, pero gumanda ang kanyang mga dahon. Ayan, yan po yung update dyan. Punta po tayo dito sa kabila kasi hindi natin nakikita yung part ng ibang puno ng ating broccoli. So dito naman, dito sa isa na sa kabilang garden lang no. Ayan oh. Ang romaine lettuce natin, naku, napakasarap nito, salad. Tingnan nyo naman ang aking alugbate kasi nga inaatake na ito ng kasi dahil nga nung ayan oh. Ganito guys pag malamig. Ganyan siya. Ayan. Naku. Tapos dito ang update sa ating broccoli. Ay naku guys, nakakatuwa.
Nakakatuwa talaga. Ayan o, may tumutubo-tubo na. Ayan. So, ayan po ang kabuuan dyan sa garden na, dito sa garden bed na ito, ang ating cauliflower, broccoli, at lettuce. Tapos, tingnan nyo ang aking malunggay. Ang malunggay naman ay napakataas. Marami pa din pero hindi na siya magandang kainin. Kasi ganito na po ang nangyayari dito. Ayan o. O, nakita nyo po ba maraming puti-puti? Ayan. Ganyan na po ang itsura niya kapag malamig na. Ayan, ganyan na o. Kaya hindi na siya pwedeng kainin. Kasi siyempre ayaw mo naman kumain ng may mga parang butik-butik. Ayan o. Ang tawag ko dito ay balantek. Ayan. Balantikon. Ganyan ang tawag sa amin eh. Ilonggo. Tapos syempre ang ating nandito ang ating kamote. Ayan. May mga bulaklak sila. Pero hindi ko po alam kung maglalaman ito eh. Pero dito alam nyo may nahukay ako dito dati na mayroon siyang laman, ibinalik ko lang. So hopefully, hindi ko alam. Pero ang ipinag-aano ko lang na sana matuloy lang siyang mabuhay ba para may gugulayin tayo sa susunod na taon. So ayan o, ayan ang ating update sa ating malunggay. Tingnan nyo naman o. Pag tiningnan mo para siyang ang ganda-ganda pa talaga. Pero yung dahon po ay hindi na siya magandang kainin kasi marami na siyang puti-puti. Kung baga yun nga ang sabi ko ay balantikon na. Ayan. Lipat tayo sa kabila, guys. So dito ang isa ko pang kamuti na raised. Ayan. Ito pa. So ganun din. Parang siya oh. Hindi rin maganda ang dahon. Pero wala tayong magagawa, ganun talaga ang klima. At ito ang kangkong ko. Ayan. Ang kangkong ganun din. Tingnan nyo po, parang namamatay pa. Dahil ngayon sa sobrang lamig. Ayan. Ito naman mamamatay talaga to kapag malamig ang kangkong. Hindi to makatiis eh. Ayan. So, ganyan din talaga. Ayan guys, no? So, ayan ang update sa ating kangkong. At dito ang ating lemongrass or tanglad. Maano sila. Sa susunod na araw po ay haharbisin ko na sila. Kasi habang mapakinabangan pa natin. Pero sa bagay, ito naman ay matutolerate nila ang hindi sila nagpipress sa malamig. Pero syempre, iba ang kulay. Mas maganda talaga sila kapag yung mainit. Doon nila tolerate talaga nila ang init. Doon mo sila makita green. Oo. Pero dito ngayon medyo pa kasi siyempre nakakakuha pa sila ng medyo mataas na temperatura, 70 degrees sa mga tanghali. Pero na po ito, tingnan nyo po ang ayan, nasusunog na po sila. Ayan. So, ayan po ang update sa ating lemongrass or tanglad. Punta tayo doon sa kabila sa ating isang raised bed garden. Ito naman dito ang ating bell pepper sa side na ito. Tingnan nyo po. Gumanda-ganda yung talbos niya. Ayan. Pero hindi na rin ito makakapag-produce. Ayan o, mayroon pa nga eh, no? Pero hindi na ito, kasi malamig na siya. Tingnan nyo po, maganda ang talbos niya ngayon. Ayan, ang talbos lang. Ito, parang nagkaroon siya ng sakit ang mga dahon, pero hindi ko na siya tinanggal. Dahil nga, hindi na rin mapakinabangan. Or, ito ba, ay malalagas din talaga yan sila. Kasi pagka malamig na. Tingnan nyo naman dito ang ating, ayan may bunga pa siya. Ito ang ating anaheim. Ayan, nagbubunga pa talaga siya. Ayan, may hinog pa nga pala. Ayan, ayan.
Tapos ito ang ating saluyo. Tingnan nyo guys, ang dami kong magiging seeds. Pagdating next year, no? Ayan, marami siya. Kaya tuwang-tuwa ako dito. Ayan. Hindi ko talaga siya inaano. Hindi ko alam kung pwede na ito. Ay, pwede na yata. Oo, matigas na siya eh. Ayan Siguro anuhin ko na. Tanggalin Ay, oo. Ayan guys, Ay, pwede na. Ay, baka sa aanuhin ko na to. Ikakat ko na. Kasi talagang kailangan na, no? Ayan guys, Ayan. Pwede na siya. So, siguro iaano ko na. Kasi, talagang nasa tamang gulang na siya. No? Ayan. So, ilagay ko na dito. Baka tumubo next year. Ay, oo. Siguro anuhin ko na. Kaysa naman masayang, no? Magbibitak. At syempre, ang ating talong dito, ganito lang na siya. Ayan wala nang bunga. Ayan, magaganyan na lang yan dito guys. Hindi na maganda. Alam niyo po, matanda na itong talong ko. Mga na ito Mga, malapit mag 5 years na ito. Ito siya. Ayan 2021 ko po itong tinanim. Ayan. Kaya, matanda na siya. At dito naman, ayan, may patula pa tayo dito. Pero tingnan nyo naman guys, ayan. Hindi na yan mabubuhay. Ayan. Pero mayroon tayong kukuwanan ng binhi. Ayan. Pwede na yan. Ito. Pwede na ito kuwanan ng binhi. Kasi tingnan nyo guys, nagulang siya dyan. Kaya pabayaan ko lang siya dyan hanggang talagang umano siya. So, ayan ang update sa ating dito banda. Ang ating patula ay sunog-sunog na siya. Pero tingnan nyo naman guys, ang aking pitsay. Napakaganda. Alam nyo, nakaharvest na po ako dito ng 3 beses. Dito lang sa part na ito. Ayan. Pero marami pa po sila. Haharbisin natin ito sa susunod na mga araw. Kasi kailangan na siyang harbisin. So, ayan dito guys, di ba? Ang napakaganda po nila ngayon. Ayan. Pero kasi nung isang araw nag-harvest ako dito, mayroong uod na kumakain ng mga ganito. Ayan kinakain na rin yan ng uod. Ayan. Kasi hindi tayo nag-i-spray Kaya ganito lang ang itsura ng hindi in-sprayhan. Ayan, ganito ang itsura. Parang siya. Pero napakasarap po. At safety na kainin natin agad-agad. So, ayun may bunga pa siya. Ayan, may bunga pa yung patula. Dito, ayan ang ating tinanim na ito lettuce na iceberg lettuce. Pero hindi ko alam kung matutuloy siya. At ang ating celery dyan. Alam nyo po, ito yung punuan ng ating patula na survivor from last year. Na ito yung nagbunga ngayong taon. Kaya hindi ko alam kung makakasurvive pa this coming year. We don't know. Pero tingnan nyo guys, malaki ang puno niya. So, ayan lang guys, kwento-kwento lang. At, tingnan nyo po, may pusa. Ayan ayan yung pusa. Tapos dito, ayan po yung ating mga saluyot. At saka yun pa. Yun, may saluyot. Patingnan nyo po, hindi na sila maganda kasi namamatay na sila agad. At dito, yung ating alugbati. Tsaka itong ating sibuyas dahon natin. Ayan, mayroon pa. At dito naman ang ating isang asparagus natin guys. Hindi siya natutuloy. Tingnan nyo guys, ayan, may bagong pero hindi siya natutuloy, na mamatay siya. Ayan, kagaya nito. Ito nga, ito rin, mamamatay din yan. Kasi sobrang lamig. Ayan. Kaya, ang dito, kailangan siyang, kagaya last year, ang ginawa ko dito ay nilagyan ko siya ng mulch.
Kaya siguro yan ang gagawin natin sa susunod na mga araw. Ayan guys, no? So, ayan din guys ang update ng asparagus dito. Masukal pero alam niyo po, napakasarap ng asparagus ko nung nagka-harvest pa ako nung hindi pa masyado malamig. Yung medyo kaya nandito yun kasi tinago ko siya dito. Kasi pag sa hindi siya naaarawan masyado at saka hindi siya naiinitan. Kaya ganito siya kaya ang dami ko rin na-harvest dito guys. Oo. Pero yung dun sa kabila, wala akong na-harvest pa doon kasi syempre isang taon 1 to 2 years bago ka maka-harvest bago sila mag-produce ng ha-harvestin mo ang asparagus. Ganun po katagal ka mag-intay. Pero pag yung naka-produce naman sila, maganda kasi every other day parang mayroon kang ha-harvestin. O yun yung mga tip lang Tapos dito naman guys sa harap, ayan, ito na naman yung ating sa backyard, front yard natin. Ito yung mga update sa bulaklak natin. Ito, napakaganda. Ayan, maganda ngayon. Kasi ito yata ay parang mga ganito talaga ang nila, no? Ang pagtubo. So, ayan po yung update dito sa ating front yard na bulaklak. Tapos syempre, ikot ko kayo dito, no? Doon din sa kabila. Makita nyo po ba? O yun din. O ayun, yun. Bulaklak ko din yun. Yun, mayroon din yun. So, yun yung mga update dito sa ating harap. Tapos dito naman, ito, ay yung native na spinach. Alam nyo, napakasarap po nito. Kaya, talagang inalagaan ko siya. Wild ito na pinahayaan ko lang siyang tumubo dito. Kaya, yun. Ayan, mayroon pang pwede pa siyang gulayan, kaya gulayan natin yan sa susunod na araw. Saka ito po, tingnan nyo hindi ko po alam kung anong klaseng bulaklak siya, pero wala pa siyang bloom so siguro kapag i-update ko rin po kayo kung anong klaseng bloom siya. So ayan ang mga update dito. Napakaganda po ng aking flowers, gusto ko po sila ngayon. Dito update ko po kayo sa gilid dito sa aking mayroon din po akong tanglad dito. Dito naman, ito yung tanglad ko. Ito yung pinakamalaking punuan ko dati. Pero, ayan, hindi na siya masyadong lumaki ngayon. Pero ha-harvestin ko na din po ito para mapakinabangan pa natin. Oo. Kasi hindi siya masyadong dumami ang kanyang tangkay sa ngayon. Kasi alam niyo, nung hinarvest ko sila nung mga pa-summer, hinarvest ko siya at saka talagang kinalbo ko siya. Tapos nagtanim po ako ng 2 tangkay lang dito. Kaya ayan po yung naging anak niya. O dito naman, ayan ang napakaganda kong bulaklak. Ayan. So napakaganda din po nila. Ayan lang po ang ating ngayon. Tsaka may cactus po ako na maganda din siya kapag pag ganitong time. Ayan ayan. Yan, maganda din siya. Maganda ang kulay niya. Ayan. Ayan So, ayan lang po. Ayan lang po ang aking maisi-share sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood at sana po nag-enjoy kayo sa araw na ito. Ingat po tayong lahat at hello po sa lahat po sa inyo kung saan man po kayo naroroon. Huwag pong kalimutan, Buhay Amerika with Ate D. Sana po mag-subscribe kayo sa aking channel. Maraming salamat po at happy holidays everyone. Ingat po tayo. God bless. Bye-bye po. Kita-kita po tayo sa susunod ko pang mga episode o mga vlog. Ayan, hanggang dito na lamang po. Hanggang sa muli. Bye-bye po. Ingat tayo. Bye-bye.